The Mysterious Intern. Kabanata 78. Brian, patay ka na. Malapit ka nang mamatay. Gaano ka man kabilis, anong magagawa mo sa loob ng 3 minuto? Paano kung nandito si Dr. Allison Zhao para tulungan ka? Huwag nang pag-usapan si Dr. Allison, walang saysay kahit pa nandito si Brandon para tulungan ka. Tinitigan ni Dr. Hayden Cheng ang screen at pinagmasdan ang mga kamay ni Brian Ye. Patuloy itong nagsasagawa ng iba't ibang operasyon na parang kidlat, naghihiwa, pumipilas, nag-aalis. Sa kanyang mga mata, may bahid ng inggit. Ang galing ng surgical technique ni Brian, ang bilis ni Brian ay umaabot sa ganitong antas. Kahit na ang isang siruhano o surgeon na tulad niya ay ramdam ang bilis ng operasyon ni Brian, na talagang kahanga-hanga. Kung si Dr. Cheng ay may ganitong napakahusay na surgical technique at makakapag-perform ng ganito kabilas na operasyon, napakaganda. Tiyak na siya ay magiging isang figure na nakakuha ng pansin at hahangaan at pupurihin ng maraming tao. Ngunit ang inggit sa kanyang mga mata ay agad na naging isang nakakatakot na hitsura. Gaano man kagaling ang pamamaraan ni Brian, gaano kabilis ito. Paano kung libu-libong tao ang sumamba sa kanya ngayon, at maraming tao ang humanga sa kanya? Gaano man kabilis si Brian, ang operasyong ito ay tiyak na mabibigo, at sa sandaling mabaigo ito, si Brian ay patay na. Hayaan mo akong magbilang pababa sa kamatayan para sa iyo. Isang nakakatakot na hitsura ang sumilay sa mga mata ni Dr. Cheng. Inilahad niya ang kanyang kamay upang buksan ang isang countdown, at tinitigan ang oras sa screen. Sinimulan niyang isagawa ang operasyon kay Brian at sinimulan ang countdown. 180, 130, 70, 10. Ang bilang ng mga countdown ay bumaba isa-isa, at ang hitsura sa mukha ni Dr. Cheng ay naging mas mabangis. Ang kanyang puso ay naging mas nasasabik at nasasabik. Sa oras na basahin niya ang 7, ang kanyang boses ay masyadong nasasabik. At nasasabik at nagsimulang manginig. 6 na segundo na lang ang natitira. Ang taong apelyido Ye ay nagpapakahirap pa rin doon. Walang suspense tungkol sa operasyong ito. Hindi ito dapat makumplito. Anong magagawa niya sa huling ilang segundo? Hahaha. Ang apelyido Ye, patay ka na, patay na. At habang tumunog ang alarm ng heart rate sa operating room, nadama lamang ni Dr. Cheng na ang puso ay ganap na pinakawalan, at wala ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha, direkta siyang tumawa ng walang pigil at baliw. Sa itaas ng operating room, pinanood ng mga eksperto ang alarm light sa operating room na umilo, at ang kanilang mga ekspresyon ng tensyon ay biglang nakarelax. Ang mga mata ng lahat ay napuno ng isang ekspresyon ng walang hanggang buntong hininga at panghihinayang. Umiling. Ang pagganap ni Brian kanina ay talagang kahanga-hanga, at hinamon niya ang pinakamabilis na limitasyon na maaaring maabot ng mga tao. Gayunpaman, nakalulungkot na hindi pa rin nagawang bantayan ni Brian ang langit, at hindi rin niya makumplito ang operasyong ito. Ang bawat eksperto ay napakalinaw tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng hindi pagkumpleto ng operasyon. Ang bawat eksperto, kasama na ang mga mula sa Wellington Hospital, ay nakaramdam ng walang hanggang panghihinayang para kay Brian. Sayang. Ang galing ng teknolohiya. Bakit ka masyadong pabigla-bigla at gumawa ng ganitong hindi matalinong pagpili? Ang mga eksperto na nanonood ng live broadcast ay lihim na umiling para kay Brian at bumaantong hininga. Alam ng lahat na sa napakagandang kasanayan sa medikal na ipinakita ni Brian, kung hindi niya pinili ang operasyong ito ngayon, ang kanyang kinabukasan ay tiyak na magiging mahusay, kahit na hindi pa siya makapasok sa altar ng mundo, ngunit sa paglipas ng panahon, dapat itong maabot ang tuktok ng mundo. Ngunit ngayon, dahil sa ganitong operasyon, ang kinabukasan ay nasira. Ito ay dapat sabihin, ito ay isang matinding panghihinayang. Paano nangyari iyon? Bakit napakatanga ni Dr. Brian? Ang ilang mga kasamahan at kaibigan na nag-aalala tungkol kay Brian, tulad ng 2 batang nurse sa Department of Respiratory Medicine, pati na rin si Nurse Sarah Lynn, Miss He, Dr. Cha, at iba pa, ay tumingin sa mga ilaw ng babala sa screen, at ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago lahat. Nawala at nawala, ang lahat ay nakaramdam ng labis na hindi komportable sa kanilang mga puso. Paano naging napakatanga ang taong ito? Hindi ba niya alam na sisirain nito ang kanyang kinabukasan? Sa silid ng nurse, ibinaba rin ni Nurse Olgaso ang kanyang ulo, at ang mga kuko ng kanyang maliliit na kamay na may nakakuyong na mga kamao ay direktang kinurot sa laman. Sa mga araw na ito, ang mga bagay na nangyari sa katawan ni Brian Ye ay isa-isa, isa-isa. Kahit na hindi niya ito binibigyang pansin, ang mga balita tungkol kay Brian ay kumalat pa rin sa kanyang mga tainga isa-isa. Bukod dito, nang lumabas ang balita na si Brian ay malapit nang sumailalim sa isang pampublikong operasyon, tinawagan pa siya ng isa pang kaklase at gusto siyang tulungan si Brian na ayusin ang operasyon.
Ang mga balita at kaganapang ito ay nagdulot sa kanya ng malaking pagkabigla at epekto. Hindi niya talaga inaasahan na si Brian, na tila isang internist na medyo mas makapangyarihan, ay isa pa ring napakalakas na siruhano, napakalakas sa larangan ng neurosurgery. Hindi banggitin na si Brian ay hindi lamang isang FOD mula sa Oxford University, ngunit pati na rin ang mahiwagang Dr. Y sa alamat. Mula nang ipakita ni Brian ang kanyang lakas sa Department of Respiratory Medicine, at nakumpirma na hindi siya ang ginagawa ng lahat sa simula pa lamang, palagi siyang may mga pagkiling at hindi pagkakaunawaan laban kay Brian. Palagi niyang nararamdaman na si Brian ay isang mapagpaimbabaw na kapwa. Nang pumunta siya sa ospital upang magulat, sinadya niyang maustiyahin siya. Ang kanyang tinatawag na kamangmangan ay nagpanggap na ipinaliwanag niya. Ngunit nang malaman niya ang degree ni Brian sa Oxford University, bahagya niyang naramdaman sa kanyang puso na baka nagkamali siya kay Brian. Maaaring hindi nagpanggap si Brian na hindi nakakaintindi, ngunit talagang hindi nakakaintindi. Si Brian ay walang background sa respiratory medicine. Siya ay isang pagtalikod sa respiratory medicine. Matapos malaman na si Brian ay si Dr. Y, karaniwang natukoy na niya ang hula na ito. Matagal na niyang hindi naiintindihan si Brian. Iniisip pa rin niya ang paghihintay kay Brian na humingi ng tawad. Naramdaman din niya na ipinagpalagay niya ito. Nawala rin siya ng kanyang init ng ulo sa harap ni Brian ng maraming beses, ngunit si Brian ay palaging walang malasakit. Tinutulungan siya ng paulit-ulit, at maging ang pagpunta upang makita ang kanyang ina ng espesyal, ay nakaramdam ng labis na pagkakasala sa kanyang puso. Dahil sa pagkakasala sa kanyang puso, binigyan niya ng higit na pansin si Brian sa kanyang puso. Sa simula ng operasyon, nagsimula siyang magbigay pansin. Siya ay nananalangin at umaasa na si Brian ay makakalikha ng isang himala at makumplito ang operasyong ito, lalo na pagkatapos makita ang internet na nagsasabi na kung mabaygo ang operasyong ito, maaaring hindi makapagtrabaho si Brian bilang isang doktor habang buhay, at ang kanyang puso ay mas malaki pa. Ito ay ganap na nabanggit sa lalamunan. Ngunit hindi niya talaga inaasahan na hihintayin niya ang resulta na ito sa huli. Tingnan mo, tumigil na ang ilaw ng babala. At nang si Nurse Olguso at ang ilang mga nurse sa nurses room ay nakaramdam ng labis na pagkabigo at labis na hindi komportable, isang malutong na boses ang biglang tumunog. Ano? Biglang itinaas ni Nurse Olguso at ng ilang desperadong nurse ang kanilang mga mata at tumingin sa screen. Sa screen, tumigil na ang kamay ni Brian sa mabilis na pag-opera, at ang buong tao ay tila nakatayo doon na may buntong hininga, at ang ilaw ng babala na kumikislap kanina ay tumigil din sa pagkislap, ang isa sa screen. Ang vital signs monitor ay hindi makita ang tiyak na display, ngunit malinaw na hindi ito isang senyales ng kamatayan. Ito ay, sa pagtingin sa sitwasyon sa screen, hindi napigilan ng mga nurse na ito na magpakita ng isang hitsura ng sorpresa, pagdududa, at kawalan ng paniniwala. Nang matuklasan ng mga nurse sa Department of Respiratory Medicine na abnormal ang screen at nagpakita ng pag-aalinlangan ang kanilang mga mukha, sa hindi mabilang na sulok ng internet, natuklasan din ng mga nanunood ng operasyon ang abnormalidad sa screen. Lahat sila ay nagpakita ng hindi kapani-paniwalang hitsura. Hindi tulad ng mga nurse na naguhula at hindi makasiguro, marami sa kanila ay mga profesional na doktor. Masigurado pa sila. Ang sitwasyong ipinapakita sa screen ay talagang ang sitwasyon kung saan nakabawi na ang vital signs ng pasyente. Ngunit, paano ito posible? Nakabawi na ang vital signs ng pasyente. Hindi ba ibig sabihin nito? Naging matagumpay ang operasyong ito. Sa pag-iisip ng resulta na ito, mas hindi makapaniwala ang lahat. Ito ay, paano kaya? Sa itaas ng operating room, nagkagulo ang mga eksperto. Ang kapaligirang tahimik kanina ay biglang naging napakaingay. Lahat ng mga eksperto ay nagbubulungan ng hindi kapani-paniwala at hindi kapani-paniwalang mga bulalas. Nakabawi ang vital signs at matagumpay ang operasyon. Ang epekto ng biglaang pagbabagong ito sa kanila ay napakalaki. Paano ito posible? Imposible ito. Ang mga eksperto isa-isa ay patuloy na bumubulong, nakatitig sa operating room, na may vital signs monitor sa ilalim ng mesa, paulit-ulit upang matiyak na ang nakikita nila ay ang tunay na sitwasyon. Nagtagumpay. Talagang nagtagumpay siya. Matapos hindi malaman kung ilang beses siyang nakasiguro, nakabawi rin si Professor Harlem Chen, kinuyam ang kanyang mga kamao sa excitement, lumingon upang tingnan ang kanyang kasamang si Dr. Margie Gao, at sumuntok sa hangin. Isang himala. Talagang isang himala. Lumikha siya ng isang himala. Ang mukha ni Dr. Margie Gao ay nagpakita rin ng isang labis na nasasabik na hitsura. Mahusay. May mga kristal na luha sa mga mata ni Vice Dean Manuel Zhao. Talagang mahusay. Mahusay.
Ang mga mata ni Director Julio Fang ay tumingin sa operating room sa ibaba, at ang kanyang mga mata ay medyo basa rin. Ang kanilang mga puso ay labis na nasa sabik. Mula sa simula ng operasyon hanggang sa kasalukuyan, sila ay nasa takot sa mahabang oras. Maaaring sabihin na ang mga ilang oras na ito ay tila isang karanasan sa kanila. Ang isang siglo ay napakatagal, at sa maikling ilang minuto, ang presyon sa kanilang mga puso ay mas malaki pa. At sa sandaling ito, ang lahat ng mga pressure na dinanas ko dati ay naging excitement at kagalakan. Ang batang ito, nanalo siya. Talagang nanalo siya. Tumingin si Huaxie sa operating room sa ibaba, at kay Brian, may isang komplikadong hitsura sa kanyang mga mata, ilang kagalakan, ilang pagkabigo, at ilang pagkawala. Nanalo, talagang nanalo siya sa taya. Ang batang ito ay talagang nagbigay sa akin ng isang malaking sorpresa. Bumulong din si Dean Carlo sa kanyang sarili na may komplikadong ekspresyon sa kanyang mga mata. Sa operating room, tumingin si Brian sa life monitor ng pasyente, ang curve at data na unti-unting nakakabawi, at patuloy siyang nakatitig sa kanya ng mahabang panahon bago siya nakabalik sa kanyang senses. Sa sandaling nakabawi siya, dumating muna ang kanyang tingin. Tumingin si Time kay Dr. Allison Zhao, at sa pagtingin kay Dr. Allison Zhao, na ang mga mata ay pula at may luha sa kanyang mga mata, hindi napigilan ni Brian na magpakita ng isang bakas ng pasasalamat sa kanyang mukha. Director Zhao, salamat. Maliban sa salamat, hindi alam ni Brian kung ano ang sasabihin. Inilalagay niya ang lahat ng kanyang isip sa operasyon kanina, ngunit hindi ito nangangahulugan na wala siyang alam sa kanyang puso. Sa katunayan, sa simula pa lamang, alam niya na tiyak na makikita ni Dr. Allison Zhao ang kanyang mga intensyon. Ito ay isang tanong lamang kung kailan makikita ito. Ang pinakaaalala niya ay pipigilan siya ni Dr. Allison Zhao. Sa kasong iyon, ang epekto sa kanya ay magiging napakalaki. Ngunit sa kabutihang palad, hindi ginawa ni Dr. Allison Zhao. Hindi lamang siya hindi, ngunit sinubukan din niya ang kanyang makakaya upang tulungan siya kanina, na tumutulong sa kanya ng malaki sa kritikal na sandali. Bagaman sinubukan niya ang kanyang makakaya at isinasaalang-alang na ang lahat ng mga posibilidad bago ang operasyon, napagtanto niya na siya ay talagang masyadong pabaya at masyadong mapanganib ng aktwal niyang ginawa ito kanina. Kung walang Dr. Allison Zhao sa susi, mahirap para sa kanya na pagsamahin ang kanyang mga kamay, talagang imposible para sa kanya na makumplito ang isang komplikadong proseso ng pagputol ng tumor sa huling sandali. Matapos matuklasan ang kanyang mga nakakabaliw na intensyon, hindi lamang siya pinigilan, ngunit sinubukan din niya ang kanyang makakaya upang tulungan siya. Ang tiwalang ito ay talagang mahalaga at mahalaga kay Brian. Naalala ni Brian ang kabaitan na ito ng tahimik sa kanyang puso. Doc Zhang, salamat. Matapos magpasalamat kay Dr. Allison Zhao, lumingon muli si Brian at naglakad patungo kay Doc Zhang, ang anesthesiologist na ang mga mata ay pagod, at niyakap siya ng masigla. Maliban kay Dr. Allison Zhao, sa operasyong ito, pinakamasaya si Brian kay Doc Zhang. Kung hindi dahil kay Doc Zhang na ginagawa ang kanyang makakaya upang tulungan siyang bumili ng oras, hindi niya kailanman magkakaroon ng pagkakataong makumplito ang operasyon, lalo na sa huling sandali, ang paggaling ng vital signs ng pasyente, si Doc Zhang ay ganap na kredito. Dr. Brian, kung talagang gusto mong magpasalamat sa akin, mangyaring huwag na akong tanungin para sa ganitong nakakatakot na operasyon sa susunod. Niyakap ng mahigpit ni Brian at naramdaman ang excitement mula sa makapangyarihang mga braso ni Brian, nakabawi rin si Doc Zhang. Habang masaya para kay Brian, hindi niya maiwasang matakot ng ilang sandali. Ang operasyon kanina ay talagang kapanapanabik. Ang ganitong operasyon ay talagang napakahirap para sa kanya. Sa loob lamang ng ilang oras, ginamit niya ang lahat ng kanyang enerhiya, maraming taon ng anesthesia experience at accumulation, 18 kasanayan, lahat ito ay ginamit. Sa sandaling nakita niyang nakabawi ang life body mula sa shock, naramdaman na niya na ang kanyang buong pagkatao ay ganap na bumagsak. Kung mayroong ilang higit pang mga operasyon na tulad nito, talagang nararamdaman niya na ang haba ng buhay ay magiging mas maikli ng ilang taon. Tama, Dr. Brian, huwag mo nang gawin ang ganitong uri ng operasyon. Mangyayari ang atake sa puso. Nagsalita ang iba pang mga assistant at nurse. Salamat, salamat. Pinakawalan si Doc Zhang, lumingon muli si Brian, tumingin sa iba pang mga assistant at nurse sa tabi niya, niyakap sila na may taos-pusong pasasalamat sa kanyang mukha. Bagaman sa relatibong pagsasalita, sa operasyon kanina, ang kanilang tulong at epekto ay tila hindi kasing galing ng kay Doc Zhang at Dr. Allison Zhao, ngunit ang bawat isa sa kanila ay isa ring mahalagang bahagi ng tagumpay ng operasyong ito at hindi maaaring balewalain. Oo, kung wala sila,
walang nagpunas ng kanyang pawis, at walang naghatid sa kanya ng iba't ibang surgical tools sa oras at mabilis, ang kanyang matapang at nakakabaliw na operasyon ay imposible rin. Sige, narito ang binagong bersyon ng talata na may pinalitang mga pangalan. Sa bahay ni Dr. Hayden Cheng sa hilagang labas ng Yanjing City, tinitigan ni Dr. Cheng ang TV screen at ang vital signs monitor sa screen na bumalik sa normal. Ang ngiti sa kanyang mukha ay agad na tumigas at ngumiti siya ng baliw. Ang tunog ay biglang tumigil. Nakabawi na ang vital signs. Ang imposibleng operasyon ni Brian ay talagang nagawa niya. Paano ito posible? Hindi, dapat imposible ito, dapat nagkamali ako ng basa. Oo, dapat nagkamali ako. Sinabi ng lahat ng mga eksperto sa Wellington Hospital na imposible ang operasyon. Paano magtatagumpay si Brian sa isang operasyon na kinatatakutan ni Dr. Wally at Dean Charles na gawin? Sinabi ni Dr. Cheng sa kanyang sarili ng masigla sa kanyang puso, gayunpaman, gaano man niya kainditan ang kanyang mga mata o paulit-ulit na kinumpirma, walang pagbabago sa larawan sa TV screen. Imposible. Imposible ito. Sa pagtingin kay Brian, na niyayakap si Doc Zhang at ang mga tauhan ng surgical team, naramdaman lamang ni Dr. Cheng na ang isang puso ay nahulog mula sa langit patungo sa impyerno sa isang iglap, at ang kanyang buong katawan ay agad na naging malamig. Hindi, imposible. Sa opisina ng Gastroenterology Department, pinapanood ni Dr. Danny Wang ang biglaang pagbabago sa screen, at ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng paniniwala, iling ng masigla ang kanyang ulo, ayaw tanggapin ang katotohanang nakita niya sa harap niya. Paano ito posible? Hindi ba sinabi na ito ay isang operasyon na imposibleng magtagumpay? Paano siya nagtagumpay? Ang sinasabi ng mga eksperto ay pawang kalokohan. Ang mga reporter na naghanda ng manuskrito ay natakpan lahat, alam mo, isinulat na nila ang manuskrito. Upang isulat ang mga manuskrito na iyon, upang patayin ng tuluyan si Brian, upang si Brian ay mamatay ng walang lugar na paglilibingan, gumawa sila ng maraming trabaho, ang bawat salita ay espesyal na pinakintab. Mabilis, sabihin kay Mr. Huang. Bawiin ang manuskrito kanina. Pagkaraan ng ilang sandali, marahas na tumugon ang isang reporter, kinuha ang telepono, nagdial ng isang tawag, at sumigaw ng galit. Upang may publish ito sa unang pagkakataon, hiniling niya sa kanyang assistant na ipasa muna ang manuskrito. Bumalik at hayaan silang mag-post muna. Sa sandaling sumigaw siya, ang kanyang puso ay sumisigaw ng galit, umaasa na hindi pa sila gumagalaw, at umaasa na hindi pa huli ang kanyang mga aksyon, kung hindi, ang ulang na dulot ng problema ay magiging masyadong malaki, at ang kanyang trabaho ay maaaring hindi na kayang panatilihin sa oras na iyon. 3 minuto matapos makumplito ang pinakamahalagang kamatayan, ang operasyon ay hindi opisyal na nakumpleto, ngunit ang kasunod na proseso ay hindi na isang problema para kay Brian. Nalutas ang pinakamahirap na problema. Kung wala ang pressure ng buhay at kamatayan, hindi ipinakita ni Brian ang mga matinding operasyon sa susunod na operasyon. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang normal na operasyon at sinubukan ang kanyang makakaya upang harapin ito. Tumpak at mas maislan. Ngunit kahit na bumalik si Brian sa kanyang normal na bilis, ang kanyang mga operasyon ay nagdulot pa rin ng pagkamangha ng hindi mabilang na mga eksperto. Ang mga galaw ni Dr. Brian ay talagang masyadong tumpak at perpekto. Ito ay isang textbook operation. Kamangha-mangha. Napakabata pa niya, hindi ko talaga alam kung paano nabuo ang kanyang mga kasanayan. Kahit na si Dean Charles at Dr. Wally ay nasa antas ng surgery, ganito rin, tama. Maraming mga eksperto ang nagpakita ng kamangha-manghang mga ekspresyon sa kanilang mga mata at bumulalas mula sa kanilang mga puso. Ang ilang mga profesional na propesor na nagbibigay pansin ay direktang at lihim na nagpasya na kolektahin ang video ng operasyong ito at gamitin ito bilang pagtuturo sa silid-aralan para sa mga mag-aaral sa hinaharap. Data. Maging ang mga eksperto mula sa Wellington Hospital sa itaas ng operating room ay nagpakita ng taos-pusong paghanga ng panoorin nila ang operasyon ni Brian. Hindi nakakagulat na sineseryoso siya ni Dr. Wally, talagang kamangha-mangha ang taong ito. Mula ngayon, siya ang aking layunin. Sa paghanga sa napakahusay na surgery ni Brian, pinasiklab din ng mga batang eksperto sa Wellington ang kanilang fighting spirit sa kanilang mga puso. Lahat sila ay bata pa. Lahat sila ay mga henyo mula sa buong mundo. Lahat sila ay labis na ipinagmamalaki. Kahit na para sa mga senior tulad nina Dr. Bell at Dean Charles, hindi pa nila isinuko ang ideya ng transcendence, lalo na't si Brian ay isang Chinese na mas bata sa kanila. Tapos na ang operasyon. Sa pagtatapos ng huling operasyon, inilahad ni Brian ang kanyang kamay at muling nakinig sa dibdib ng pasyente, at kinumpirma ang pulso at tibok ng puso ng pasyente.
Matapos kumpirmahin na walang mali sa pasyente, sa wakas ay hinailan niya ang operating lamp, na opisyal na nagtapos sa field surgery na ito. Sa sandaling ipahayag niya ang pagtatapos ng operasyon, tila nagbaba si Brian ng isang mabigat na pasanin, na nararamdaman na siya ay mas magaan. Ang operasyong ito, siya ay nasa ilalim ng labis na pressure. Ang habang-buhay na pagbabawal sa gamot ay hindi mabata para sa sinumang doktor, at para kay Brian, na determinado na maging isang super doktor, ito ay mas hindi mabata. Sa kabutihang palad, tinrato siya ng maayos ng Diyos ng kapalaran, at nanalo siyang muli sa malaking taya na ito. Sa paggunita sa proseso ng operasyon kanina, ang bibig ni Brian ay lumutang na may mahinang ngiti. Naghirap si Dr. Brian. Sa operating room, lahat ng mga nurse at doktor ay nagbigay ng isang magalang na tingin kay Brian at sabay-sabay na yumukod. Maging ang mga mata ni Dr. Allison Zhao ay tumingin kay Brian. Isang damdamin ng malalim na paggalang. Ang napakahusay na operasyon ni Brian na ipinakita sa operasyong ito, at ang kanyang taos-pusong saloobin sa lahat sa operating room, ay ganap na nagpabihag sa lahat sa operating room na ito. Hindi na kailangang sabihin, ang mga kasanayan sa medikal, maging ito man ay ang huling operasyon na ginawa bilang Dr. Y o ang operasyong ito, ang antas ng kahirapan ay ganap na world class. At ang nagparamdam sa kanila ng paggalang kay Brian mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso ay ang saloobin ni Brian sa lahat sa operating room, maging ito man ay ang huling operasyon na ginawa bilang Dr. Y o ang operasyon ngayon. Nararamdaman nilang lahat na ang taos-pusong pasasalamat ni Brian sa kanila pagkatapos ng operasyon. Hindi yun isang mapagpaimbabaw na ekspresyon na salamat. Ngunit isang taos-pusong pasasalamat mula sa puso. Sa panahon ng operasyon, hindi sila nakatulong ng labis kay Brian, ilang maliliit na pabor lamang, ngunit matatag na naalala ni Brian ang dedikasyon at pagsusumikap ng bawat isa sa kanila, at taos-pusong nagpasalamat sa kanila, kumpara sa mga operasyong iyon. Patuloy niya silang tinatawagan, iniiwan silang pagod, ngunit pagkatapos na magtagumpay ang operasyon, ganap silang binaliwala ng doktor, na naramdaman na ito ay kanyang sariling kredito lamang, na ang saloobin at karakter ni Brian ay talagang bihira. Pataas. Tulad ng para sa mga doktor na labis na masama at sinisisi ang kanilang mga assistant kung nagkakamali sila sa operasyon, sila ay mas underground at makalangit kaysa kay Brian. Salamat. Naghirap din ang lahat. Hindi inaasahan ni Brian na magiging labis ang lahat. Hindi niya maiwasang mag-freeze ng ilang sandali. Hindi siya nakabalik sa kanyang senses hanggang sa mahulog ang kanilang mga salita. Yumukod din siya sa lahat isa-isa na nagpapahayag ng kanyang taos-pusong pasasalamat sa lahat. Salungguhit. Tapos na. Ang operasyong ito ay talagang kumpleto. Isang himala. Ito ay isang himala. Lumikha ng isang himala si Dr. Brian. Habang ibinababo ang mga ilaw ng operating room, ipinahayag ni Brian sa operating room na opisyal na tapos na ang operasyon. Sa itaas ng operating room, ang mga reporter na namamahala sa pag-record at ang mga eksperto na maswerteng makapanood sa eksena ay nagpakita ng kanilang mga mukha. Nasa sabik na ekspresyon, naglabas ng tunog ng taos-pusong bulalas. Gusto mo man o hindi, alam ng bawat eksperto na talagang gumawa ng isang himala si Brian sa pagkakataong ito. Isang operasyon na may 1,000 pagkakataon, at isang operasyon na kahit sina Dr. Wally at Dean Charles ay naramdaman na imposibleng makumplito, na kumpleto ni Brian. Maliban sa himala, walang ibang pang-uri na maaaring maglarawan sa tagumpay ng operasyong ito. Dr. Thomas, tapos na siya. Hindi niya kami binaygo, lumikha siya ng isang himala. Tumingin si Director Julio Feng kay Vice Dean Manuel Zhao, at lumabas ang mga luha sa kanyang mga mata. Matapos tahakin ang daan patungo sa politika, pagkatapos ng maraming taon, hindi niya alam kung ilang taon na siyang hindi nasasabik, at ilang taon na siyang hindi lumuha, ngunit sa sandaling ito, napaluha siya sa excitement para kay Brian, para sa ordinaryong batang doktor na ito, at para sa operasyong ito. Oo, lumikha siya ng isang himala. Ang mga mata ni Vice Dean Manuel Zhao ay puno rin ng kristal na luha. Sa kanyang excitement, hindi niya alintana ang pagkakaiba sa antas o iba pang mga bagay. Direktang inilahad niya ang kanyang kamay at mahigpit na niyakap si Director Julio Feng, at ginamit ang aksyon na ito upang ilabas ang excitement sa aking puso. Mr. Harlem, talagang nagawa niya. Si Dr. Margie Gao, isang eksperto na hindi kailanman naging mahigpit, ay lumingon ng nasa sabik at tumingin kay Professor Harlem Chen sa tabi niya. Oo, talagang nagawa niya. Niyakap din ni Professor Harlem Chen si Dr. Margie Gao ng masigla. Naunawaan niya kung bakit labis na nasasabik si Dr. Margie Gao, at ang kanyang puso ay pantay na nasasabik. Ang operasyon ni Brian ay isang bukas na operasyon.
Ginawa ito sa ilalim ng mapanuring mata ng mga eksperto sa Wellington Hospital, at hindi maiiwasang makaakit ng pansin at atensyon ng mundo. Simula ngayon, lahat ng mga tao sa mundo na nakikibahagi sa pananaliksik at nagtatrabaho sa larangan ng neurosurgery ay hindi naiisipin na hindi maganda ang surgery ng China. Walang sino man ang mga ngahas na maliitin ang mga surgical capabilities ng China. Bagaman ang kanilang pananaliksik sa larangan ng neurosurgery sa Chinese nation ay malayo pa rin sa nangungunang antas ng mundo, kahit na sa mga tuntunin ng surgery, ang kanilang Chinese nation ay tumaas. Ang bawat doktor na nakikibahagi sa neurosurgery sa Chinese nation ay tatangkilikin ang tumataas na kaluwalhatian na dinala ni Brian. Ang binatang ito ay talagang kamangha-mangha. Talagang siya ay isang taong may talento. Ito ay isang mapaghimalang operasyon. Lumikha siya ng isang himala. Marahil walang sino man ang makakakumpleto ng ganitong operasyon sa mahabang panahon. Tumingin si Professor Harlem Chen kay Brian sa operating room at sa mga grupo sa operating room na nagyakapan isa-isa, ang kanyang mga mata ay puno ng excitement at pagtataka. Nagpakita rin ng mga ngiti sa kanilang mga mukha ang mga eksperto sa Wellington Hospital. Ang kanilang mga mata ay tumingin kay Brian at sa kanyang team sa operating room, at kusang loob silang pumalakpak, at lahat sila ay taos-pusong tumulong kay Brian at sa kanya. Ang team ay masaya para sa maswerteng pasyente na hindi alam ang pangalan, at kasabay nito ay taos-pusong humanga sa napakahusay na surgical technique ni Brian. Ang batang ito, talagang tapos na, talagang tapos na. Tumingin si Brandon kay Brian sa panahon ng operasyon, pumalakpak ng walang malay, at bumulong sa kanyang sarili na may ekspresyon ng kawalan ng paniniwala. Bagaman sa simula, siya ay labis na hindi nasisiyahan kay Brian sa kanyang puso. Ngunit sa sandaling ito, hindi siya nasisiyahan. Bilang isang eksperto na labis na nahuhumaling sa neurosurgery, wala siyang dahilan upang hindi masaya pagkatapos makita ang gayong mapaghimalang operasyon. Hindi lang siya makapaniwala, parang nananaginip siya. Ang batang hindi sumailalim sa neurosurgery ilang taon na ang nakalilipas, sa loob lamang ng ilang maikling taon, ang surgical technique ay napakahusay. Kahit na ang taong ito ay isang henyo na palagi niyang hinahangaan, nakita pa rin niya itong masyadong hindi kapani-paniwala. Ang maliit na taong ito ay talagang mahusay sa paglikha ng mga himala. Pumalakpak din si Dean Charles, ang kanyang mga mata ay tumingin kay Brian sa operating room, at isang kakaibang liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Tapos na ang operasyon. Ganap na matagumpay. Nakumpleto ni Dr. Brian ang operasyong ito na inakala ng lahat ng eksperto na imposible. Lumikha siya ng isang himala. Sa internet, kumukulo ang mga tagahanga ni Brian. Sa sandaling tapos na ang operasyon, nakita ng maraming tagahanga si Brian at ang mga doktor at nurse sa operating room na yumuyuko at nagpapasalamat sa isa't isa, basa ang kanilang mga mata. Pataas. Ang operasyong ito ay nagbigay sa kanila ng labis na stimulation. Dahil sa mga pahayag ng mga nakaraang eksperto, dahil sa pagsusuri ng surgery, at higit pa dahil sa mga alingaw-ngaw na patuloy na lumalabas sa internet, sa mga ilang oras na ito, ang mga puso ng kanilang tunay na na tagahanga ni Brian ay halos palaging nasa kanilang mga lalamunan, palaging nag-aalala tungkol kay Brian. Nag-aalala sila na mabibigo si Brian at atakihin ng mga kontrabida. Sa sandaling ito, ang lahat ng kanilang mga alalahanin ay naging excitement at kagalakan. Sa sandaling ito, nakaramdam sila ng labis na kagalakan, labis na pagmamalaki at pagmamataas. Hindi ba sinabi ng mga eksperto na imposibleng makumplito ang operasyong ito? Ngayon ay nakumpleto na ni Brian ang operasyong ito, ipaalam sa kanila kung ano ang isang himala. Sa simula ng operasyon, hindi ba palaging sinasabi ng mga hanggal na tao na pinili ni Brian ang pasyenteng ito para sa self-defeating, dahil natatakot siyang mabaigo, at naghahanap ng paraan para sa kanyang sarili. Ngayon, ginamit ni Brian ang kanyang lakas at tagumpay upang sampilan ang mga hanggal na ito. Ano ang pag-abandona sa iyong sarili at paghahanap ng paraan? Ito ay tinatawag na lakas. Ito ay tinatawag na kumpiyansa. Tulad ng nasasabik tulad ng mga tapat na tagahanga ni Brian, at mas nasasabik pa kaysa sa kanila, ay ang maraming doktor mula sa China na nakikibahagi sa neurosurgery. Bagaman halos lahat sa kanila ay hindi umaasa kay Brian ng maaga, at hindi nag-iisip na makukumpleto ni Brian ang operasyon, sa sandaling ibinaba ni Brian ang operating lamp at ipinahayag ang tagumpay ng operasyon, maliban sa ilang tao, halos lahat ng mga doktor na nagbibigay pansin sa operasyon ay nagpakita ng excitement sa kanilang mga mata, at lahat sila ay nakaramdam ng isang uri ng kagalakan mula sa puso. Bagaman ang mapaghimalang operasyong ito ay hindi nila ginawa, lahat sila ay nakaramdam ng isang mapagmataas na pagmamalaki. Dahil ang taong ito ng himala ay ang doktor ng kanilang Huaxi country, at isa sa kanila. Dr. Brian.
Excuse me, bakit mo pinili ang pasyenteng ito? Sinadya mo bang pinili ang operasyong ito dahil sa operasyong ginawa ni Nadine Carlosos at Dr. Bell kaninang umaga upang ipakita ang aming mga Chinese surgical skills? Bago piliin ang pasyenteng ito, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Mayroon ka bang kumpiyansa na makumplito ang operasyong ito mula sa simula? Sa pagkakataong ito, hindi nakatakas si Brian tulad ng huling pagkakataon. Pinalibutan siya ng isang grupo ng mga madamdaming reporter paglabas niya ng operating room. Bukod dito, ang mga reporter sa pagkakataong ito ay talagang baliw. Kahit na magpadala ng mga security guard mula sa ospital, walang silbi. Hindi nila mapipigilan ang kanilang excitement na kapanayaman si Brian. Kahit na gustong pigilan ng mga security guard, direktang ginagamit nila ang iba't ibang banta upang takutin ang security. Lahat, huwag magkagulo, mangyaring isa-isa. Hindi namin maaaring kapanayaman ang gayong magulong-gulo. Si Brian, na alam na hindi siya makakatakas, ay kalmado, at tumayo sa gitna ng mga reporter ng simple at sumigaw upang pakalmayan ang mga reporter. Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit sa magulong eksena, bawat reporter, kabilang ang mga security guard, at ilang miyembro ng team na sumunod sa kanya palabas ng operating room, ay narinig ang boses ni Brian, lahat si Brian ay tila nagsasalita sa kanilang mga tainga. Ngunit sa oras na ito, sa gayong sitwasyon, walang sino man ang nagbigay pansin sa detalye na ito. Gusto lamang ng mga reporter na iyon nakapanayaman si Brian at tanungin si Brian, kaya hindi nila mapapansin ang gayong mga detalye. Dr. Brian, bakit mo pinili ang pasyenteng ito? Ito ba ay upang bigyan ang mga doktor ng Chinese nation ng isang buntong hininga? O dahil ba ang iyong puso ay puno ng kumpiyansa sa operasyong ito? Ang reporter na nakatayo malapit kay Brian at pinakamabilis na tumugon ay ang unang nagtanong, at nagtanong siya ng ilang tanong na pinakaaalala ng lahat. Sa pakikinig sa tanong ng reporter na ito, sa pagtingin sa inaasahang hitsura ng mga reporter, hindi napigilan ni Brian na makaramdam ng sandali ng pagkaduwag. Hindi niya talaga inaasahan na ang mga reporter na ito ay gagawa ng gayong komplikadong interpretasyon ng kanyang pagpili, at maglalagay pa ng gayong dakilang dahilan upang ipaglaban si Dr. Huaxia o ang mga specialist ng traditional Chinese medicine. Ang dahilan kung bakit niya pinili ang pasyenteng ito ay hindi kasing komplikado ng iniisip ni Dean Charles Carlos, at hindi ito kasing dakila at marangal gaya ng pinag-uusapan ng mga taong iyon. Hindi siya nababahala kay Professor Harlem Chen at sa mga eksperto ng China dahil sumugod siya sa ulo ng ilang sandali. Pabigla-biglang pagpili. Pinili niya ang pasyenteng ito dahil lamang nakilala niya ang pamilya ng pasyente sa tanghali, o mas tumpak, pinigilan siya ng pamilya ng pasyente dahil naghihintay sa kanya doon ang pamilya ng pasyente. Nang marinig niya na sinabi sa kanya ng pamilya ng pasyente ang tungkol sa sitwasyon ng pasyente, at nang malaman niya na ang pasyente ay isang veterano na nakamit ang third-class merit ng 3 beses, nagpasya siyang gawin ang desisyon na ito at nagpasya na labanan ang Diyos. Subukan ang iyong swerte. Alam niya na ang pamilya ng pasyente ay talagang walang pag-asa para sa operasyon. Sinabi ng pamilya ng pasyente nang sabihin nila sa kanya ang tungkol sa sitwasyon. Mas gugustuhin nilang mabaygo ang operasyon at hayaang umalis ng masaya ang pasyente, sa halip na makita ang pasyente na patuloy na ginagawa ito. Masakit na nagpapaliban sa kama. Alam niya na walang sino man ang maniniwala na ang operasyong ito ay magkakaroon ng pagkakataong magtagumpay, kabilang ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant na si Dr. Allison Zhao, at anesthesiologist na si Doc Zhang at iba pa. Kahit na siya mismo ay hindi gaanong naniniwala sa tagumpay, ngunit sa pagtingin sa nakikiusap na hitsura sa pamilya ng pasyente, nagpasya si Brian na ipaglaban ito at nagpasya na makipagsugal kay Haring Yama. Sa kabutihang palad, nanalo siya. Paumanhin, natatakot akong biguan ko ang lahat. Ang dahilan kung bakit ko pinili ang pasyenteng ito para sa surgery ay hindi kasing komplikado at dakila gaya ng inaakala ng lahat. Iniisip ko lang na ang pasyenteng ito ay mayroon pa ring sinag ng pag-asa sa buhay. Hindi ko dapat basta sumuko. Iyon lang, tungkol sa kumpiyansa. Sa totoo lang, wala talaga akong gaanong kumpiyansa bago ang operasyon. Pagkatapos ng lahat, napakahirap. Kalmadong sinagot ni Brian ang tanong ng reporter. Dr. Brian, alam mo ba ang malalaking panganib na maaari mong harapin kapag pinili mo ang operasyong ito? Walang sino man sa mga reporter ang nag-isip na ang sagot ni Brian ay magiging ganito. Sa ilalim ng gayong mga pangyayari, kahit na si Brian ay walang gayong dakilang ideya na ipaglaban si Dr. Huaxie sa simula pa lamang, ngayon na siya ay nagtagumpay, dapat niyang subukan ang kanyang makakaya upang sabihin ito ngayon. Oo, ito ay maaaring magmukhang mas dakila sa iyo. Anyway, walang gayong ideya, siya lang ang nakakaalam.
Ang mga tauhan na lumabas kasama ni Brian ay lahat tumingin kay Brian ng may pagkamangha, ang ilan sa kanila ay hindi maintindihan kung bakit kailangang sumagot ng totoo si Brian. Matapos magtinginan ng ilang sandali, ang reporter ang unang tumugon at patuloy na nagtanong kay Brian. Alam ko na kung mabaigo ako, maaari akong humarap sa habang buhay na pagbabawal sa gamot. Ngumiti si Brian. Bilang isang doktor, natural niyang naiintindihan ang mga panganib na kasangkot. Kung gayon pipiliin mo pa rin ang operasyong ito. Tinitigan ng mga reporter si Brian. Hindi ba sinabi ko lang iyon, sa tingin ko ang pasyenteng ito ay mayroon pa ring first line na pagkakataon, kaya sa tingin ko dapat kong subukan ang aking makakaya. Ngumiti muli si Brian. Sa tingin ko ay may pagkakataon pa rin, at sa tingin ko ay dapat kong subukan ang aking makakaya. Dahil dito, mas gugustuhin kong ipagsapalaran ang habang buhay na pagbabawal sa paggawa ng operasyang ito. Matapos makinig sa sagot ni Brian, hindi napigilan ng mga reporter na titigan ng mahigpit si Brian, sinusubukang maghanap ng kaunting kakaibang hitsura sa mukha ni Brian. Ngunit nabigo sila. Ang mga mata ni Brian ay napakalinaw, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay labis na prangka at totoo. Paumanhin, guys, minsan ay paranoid ako. Kapag nakakita ako ng ilang pasyente at nararamdaman ko na may iligtas sila, gusto ko silang iligtas hanggat maaari. Kung hindi, palagi akong makakaramdam ng kaunting panghihinayang at kaunting pagkakasala. Sa makatuwid, kung minsan ang mga pagpipilian na ginawa ay talagang masyadong mapanganib. Sa makatuwid, maaaring mag-alala ang lahat. Talagang nahihiya ako. Taos-puso akong humihingi ng paumanhin sa bawat kaibigan na nag-aalala sa akin, lalo na ang aming Vice Dean Manuel. Dapat kang mag-alala sa pagkakataong ito, talagang paumanhin. Sa pagkakita sa mga reporter na nakatitig sa kanya ng walang laman, walang problema sa loob ng ilang sandali, biglang naalala ni Brian ang isang bagay, isang hitsura ng pagkapahiya ang lumitaw sa kanyang mukha, at nagsalita siya ng may pagkakasala sa mga mikropono ng mga reporter. Sa pagkakita sa taos-pusong ekspresyon ni Brian ang paghingi ng paumanhin sa lahat, sa pakikinig sa payak ngunit taos-pusong mga salita ni Brian, naramdaman lamang ng bawat reporter na ang isang tiyak na lugar sa kaibuturan ng kanilang mga puso ay lubhang nayanig. Sa mundong ito, mayroon talagang gayong doktor. Para lamang sa mga first line na pagkakataon, dahil lamang sa tingin mo ay dapat mong subukan ang iyong makakaya, handa ka bang kumuha ng malalaking panganib? Bukod dito, pagkatapos ng matagumpay na operasyon, pagkatapos makumplito ang isang mapaghimalang operasyon, ang naisip niya ay hindi pagkuha ng kredito, hindi pagsasamantala sa pagkakataong ilagay ang mga dakilang dahilan na iyon sa kanyang sarili, ngunit taos-pusong humihingi ng paumanhin sa lahat at nagtatapat sa lahat ng paranoie. Nagbago rin ang mga ekspresyon sa mga mukha ng mga doktor at nurse na lumabas kasama ni Brian, at naramdaman nila na para silang tinamaan ng husto ng isang bagay sa kanilang mga puso. Kahit na ang taos-pusong saloobin at mga salita ni Brian ay nagdulot ng malaking pagkabigla sa mga puso ng mga reporter na iyon, at nagparamdam sa kanilang mga puso ng malalim na paggalang kay Brian, hindi pa rin binitiwan ng mga reporter ang bihirang okusyong ito. Pinahalagahan pa nila ang pagkakataong kapanayaman si Brian. Matapos taos-pusong humingi ng paumanhin, agad na tinanong ng mga reporter si Brian isa-isa kung ano ang pinakaaalala nila, tulad ng kung nag-aalala si Brian sa panahon ng operasyon, nakaramdam ba siya ng maraming pressure sa panahon ng operasyon, at halimbawa paano naisip ni Brian ang tungkol sa pagpunta sa hindi karanasan at iba pang mga personal na issue tulad ng kung may kasintahan si Brian. Tungkol sa mga tanong na itinanong ng mga reporter, sinagot sila ni Brian ng direkta at taos-puso at prangka. Hindi siya tumaya o nagpanggap na kung ano ito. Halimbawa, tungkol sa operasyon. Prangka niyang inamin na talagang nasa ilalim siya ng malaking pressure, at talagang palagi siyang nag-aalala tungkol sa kanyang pagkabigo, ngunit prangka rin niyang sinabi sa kanila na hindi siya magkakaroon ng anumang pressure o pag-aalala sa panahon ng operasyon, dahil sa panahon ng operasyon hindi siya kailanman magagambala upang isaalang-alang ang anumang iba pang hindi kinakailangang issue. Mayroon lamang siyang isang layunin at ideya, na gawin ang kanyang makakaya upang makumplito ang operasyon. Ito ang kanyang ugali ng pagsasagawa ng bawat operasyon. Tungkol sa tanong na siya ay si Dr. White, prangka rin niyang inamin sa mga reporter na kung hindi nagbigay si Dean Charles ng gayong malalaking tukso at kondisyon, hindi niya ito aaminin, dahil ayaw niyang magulo ang kanyang mapayapang buhay. Umaasa siyang maging isang ordinaryong doktor na kasing simple at ordinaryo gaya ng dati. Kinausap pa niya ang mga reporter tungkol sa kanyang karanasan sa Afrika, at kinausap sila tungkol sa ilang mas mapanganib na karanasan. Inamin niya na medyo paranoid ang kanyang pagpili, bagaman talagang sinanay siya sa larangan ng digmaan, dahil sa malupit na kapaligiran. Ang mga kondisyon ay lubhang mahirap.
Maging ito man ay ang kanyang willpower, surgical technique, o maging ang iba pang komprehensibong kasanayan sa medikal, siya ay mabilis na pinabuti, ngunit hindi niya inirerekomenda ang iba na pumili ng parehong paraan upang pagbutihin ang kanilang sarili, dahil ito ay talagang napakapanganib. Hindi masyadong nagsalita si Brian tungkol sa tiyak na mapanganib na karanasan. Ginamit lamang niya ang pang-uri na napakapanganib, ngunit sa katunayan, ang proseso ng pagsasanay ng gamot sa larangan ng digmaan ay malayo sa pagiging kalmado. Ang putok ng kanyon ay hindi biro. Sa kanyang lakas, halos mamatay siya ng ilang beses, at nakakuha pa ng 3 piraso ng shrapnel ng isang beses. Kung hindi dahil sa isang matandang lalaki na iligtas siya ng ilang beses ng palihim, dapat na siya ay patay na. Sa larangan ng digmaan din niya tunay na nakita ang lakas ng matandang lalaki. Ngunit hindi kailanman sasabihin ni Brian ang anumang bagay tungkol sa matandang lalaki. Bago umabot ang kanyang lakas sa ika-4 na antas, ang lahat tungkol sa matandang lalaki ay ang kanyang pinakamalaking lihim. Anyway, sinubukan na niya ang kanyang makakaya upang paalalahanan ang lahat, at sa tingin niya ay sapat na ang kanyang paalala sa lahat. Kung mayroon pa ring mga taong gustong pumunta sa Africa at pumunta sa mga larangan ng digmaan na iyon upang maranasan, kung gayon maaari ko lamang siyang hilingan ng mabuti. Naipadala. Tungkol sa tanong kung may kasintahan, na kinasasangkutan ng higit na privacy at chismis, prangka rin itong inamin ni Brian. Sinabi niya na isinasaalang-alang niya ngayon ang pagpapabuti ng kanyang mga kasanayan sa medikal at umaasa na makapagligtas ng mas maraming tao. Hindi niya isasaalang-alang ang isyong ito sa ngayon. Nang tanungin si Brian, na sikat na ngayon, kung ano ang kanyang mga plano sa hinaharap, at kung tatanggapin niya ang imbitasyon ni Dean Charles na pumunta sa Wellington Hospital, sinamantala rin ni Brian ang pagkakataong ito upang direktang ipahayag ang kanyang posisyon sa lahat. Lahat ng mga sumunod sa kanya at nag-imbite sa kanya ay nagpahayag ng kanilang taos-pusong pasasalamat, at pagkatapos ay idineklara niya na wala siyang planong sumali sa ibang mga ospital sa ngayon. Nakakatanggap na siya ng maraming tawag mula sa mga ospital upang imbitahan siya, at pagkatapos ng pampublikong operasyong ito, alam ni Brian na ang bilang ng mga taong nag-imbite sa kanya ay tiyak na higit pa o kulang. Upang maiwasan ang kanilang pagkaantala at problema, gagawin niya simply dito, sa pamamagitan ng isang panayam sa mga reporter, ipahayag ang aking saloobin. Sa pamamagitan ng panayam na ito, ipinahayag niya ang kanyang posisyon at saloobin, na isa ring pangunahing dahilan para sa kanya upang tanggapin ang panayam na ito. Kung hindi, kung gusto niyang umalis, sa kanyang lakas, kahit na mayroong mas maraming reporter, hindi niya mapipigilan ito. Kanyang tumagal ang panayam ng higit sa kalahating oras hanggang sa tumayo ang mga security guard para kay Brian sa ilalim ng mga utos ni na Vice Dean Manuel Jao at iba pang mga pinuno upang pigilan muli si Brian, na sinasabi na si Brian ay nagkaroon lamang ng ilang oras ng operasyon at kailangan ng pahinga. Karaniwan, ang mga reporter na nakapanayam ng ilang pangunahing isyo na gusto nilang malaman ay bumalik upang magsulat ng mga artikulo ng may kasiyahan, o bumaling upang kapanayaman ang ibang mga tao. Dr. Brian, mangyaring dito, inayos na ni Vice Dean Manuel Jao ang isang restroom para sa iyo. Halika dito para magpahinga. Matapos ikalat ang mga reporter, lumingon ang security guard at magalang na inakay si Brian sa isang maliit na lounge na pansamantalang inayos para kay Brian. Salamat. Hindi rin tinanggihan ni Brian ang kaayusan ng seguridad. Talagang kailangan niya ng isang silid upang magpahinga at magpasigla. Kung ito ay isang ordinaryong operasyon lamang, lalo na ang mga ilang oras na ito, kahit na mula umaga hanggang gabi, sa kasalukuyang lakas ni Brian, hindi siya makakaramdam ng pagod, ngunit ang antas ng kahirapan ng operasyong ito ay talagang napakalaki. Ngayon, sa loob ng ilang oras sa buong operasyon, siya ay nagtatrabaho sa mataas na pressure at mataas na bilis halos sa lahat ng oras, at ang pagkonsumo ay halos ilang beses kaysa sa isang normal na operasyon. At gaya ng sinabi niya sa mga reporter, mula sa simula pa lamang, siya ay nasa ilalim ng malaking pressure. Dr. Brian, welcome po. Dr. Brian, ang mga sheet para sa maliit na kama na ito ay kakapalit lang. Maaari kang magpahinga dito at hindi kita iistorbahin. Bukod dito, may bagong pakuluan na sugar water sa palayok na ito. Matapos ayusin ng security si Brian sa maliit na lounge, binigyan niya si Brian ng maikling pagpapakilala sa mga pasilidad sa silid. Ito ay isang simpleng cubicle. Maliban sa isang kama, ito ay isang maliit na mesa na may tekor at tasa dito. Tumango si Brian at muling nagpasalamat sa security guard. Matapos panoorin ang pag-alis ng security guard, sinulyapan ni Brian ang maliit na lounge, bumagsak ang kanyang mga mata sa palayok ng sugar water, at isang nagpapasalamat na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mga mata.
Para sa mga taong nakakumpleto lamang ng ilang oras ng mahirap na surgery, ang gayong maliit na lounge, ang gayong palayok ng sugar water ay napakakailangan, lalo na ang sugar water, masasabing halos kailangan ng bawat siruhano. Maraming mga doktor ang umiinom pa nga ng syrup ng direkta, o tsokolate na may napakataas na calories. Pagkatapos ng ilang oras ng patuloy na konsentrasyon at mataas na bilis ng pagkonsumo, ang pag-inom ng ilang sugar water sa oras na ito ay ang pinakamabilis na paraan upang mag-refresh at magpahinga, at magdagdag ng enerhiya. Bagaman wala sa ugali ni Brian ito, naantig siya sa maingat na pag-aayos ni Vice Dean Manuel Jao. Matapos magbuhos ng isang tasa ng sugar water mula sa palayok at uminom, umupo si Brian sa kama at nagsimulang tahimik na ihatid ang formula ng mahabang buhay, dahan-daang nakabawi ang kanyang lakas at enerhiya, habang tahimik na sinusuri ang katatapos lamang na isang operasyon na nagbubuod ng mga pakinabang at pagkalugi sa operasyong ito. Ang kanyang surgical technique ay maaaring umabot sa gayong napakahusay na antas, bukod sa dahil mayroon siyang higit na pagsasanay, ang kanyang ugali ng pagsusuri at pagbubuod ay napakahalaga rin. Sa pananaw ni Brian, ang ganitong uri ng pagsusuri at pagbubuod ay ang talagang nagpapalago sa mga tao. Ang bawat matagumpay na operasyon ay dapat na itala. Kung hindi ito nagawa ng maayos o perpekto, dapat itong ibuod at ipakita, at dapat isaalang-alang kung bakit. Kung hindi ka mahusay, kailangan mong isipin kung paano mo ito magagawa ng mas mahusay sa susunod na pagkakataon. At habang tahimik na binabawi ni Brian ang kanyang sigla sa maliit na lounge at ibinubuod ang mga pakinabang at pagkalugi sa panahon ng operasyon, nagsimulang i-post online ang mga balita tungkol sa kanyang mga panayam pagkatapos ng operasyon sa pamamagitan ng mga computer ng mga reporter na iyon. Sa sandaling mailabas ang panayam tungkol kay Brian, agad na tila bumagsak ang isang bomba sa kalmadong tubig na nagdulot ng kaguluhan sa internet. Sa tingin ko lang ay mayroon pa ring pagkakataon at gusto kong subukan. Siguro ako ay medyo paranoid. Nag-aalala sa lahat. Sa ulat ng panayam ng reporter, mayroong isang sagot tungkol kay Brian, at ang mga reporter ay nagkakaisang pinagtibay ang parehong pagpipilian sa halip na i-trim o baguhin ang wika, pinili nilang ilagay ang orihinal na teksto ng direkta sa internet. Ang mga media na may audio o video recording ay direktang inilagay din ang video o audio recording sa internet. Naramdaman nila na ito ang pinakadakilang paggalang kay Brian. At naniniwala sila na, tulad nito, ang paglalagay ng sagot ni Brian sa internet at paglalagay nito sa kanilang sariling platform ay hindi makakaapekto sa dami ng pagbabasa at trapiko. Sa kabaligtaran, ang mga mambabasa at netizen na iyon ay dapat gusto kung makita ang orihinal na sagot ni Brian. Dahil naniniwala sila na ang mga salita ni Brian na nakakaapekto sa kanilang mga puso ay tiyak na makakaapekto sa mga puso ng mga netizen na iyon. Sa katunayan, pinatutunayan din ng mga sumusunod na katotohanan na tama sila. Ito si Dr. Brian. Ito ay isang tunay na dakilang doktor. Para lamang sa first line na pagkakataon, hindi ako susuko kailanman. Susubukan ko ang aking makakaya upang gamutin ang isang pasyente sa panganib na sirain ang aking sariling kinabukasan. Ilang doktor sa mundong ito ang makakagawa nito. Tandaan ang mga salitang sinabi ni Brian nang sinasagot ang mga tanong na itinanong ng mga taong iyon dati. Sinabi ni Dr. Brian na hindi niya gusto ang kamatayan, at talagang isinasagawa niya ang pangungusap na ito. Hindi mabilang na mga netizen ang naantig sa payak na mga salita ni Brian. Maraming tao ang nakaisip sa mga salitang sinabi ni Brian sa exchange meeting noong nakaraang pagkakataon nang aminin niyang siya si Dr. Y. Ang ilang mga tao na hindi gaanong nakaramdam sa oras na iyon, isipin ito sa oras na ito, ngunit naramdaman nila iyon. Ang pagkabigla. Talagang nauunawaan ng lahat na ang mga salita ni Brian ay hindi lamang nagsasalita, talagang hindi niya gusto ang kamatayan, at talagang gagawin niya ang kanyang makakaya upang tulungan ang mga pasyente na labanan ang kamatayan. Wala silang pagkakataong makita kung paano nagligtas si Brian ng mga tao sa mga larangan ng digmaan na may walang katapusang apoy, ngunit sa pagkakataong ito, desperado si Brian sa operating room, ngunit nakita nila ito sa kanilang sariling mga mata. Maraming tao na orihinal na nag-isip na dakila si Brian, ay hindi gaanong nakaramdam tungkol kay Brian. Nagpasya lamang silang maging mga tagahanga ng *******, pagkatapos bulag na sundan ang mga tagahanga ng lahat, at maging ang ilang mga tao na nasa high issue ay nagpasya na gawin ito. Maraming tao na nakakita lamang sa pangalan ni Brian mula sa napakaraming balita ang lubusang naaalala ang pangalan ni Brian. Maraming tao ang lihim na nagpasya sa kanilang mga puso na kung magkakasakit sila sa hinaharap, dapat silang maghanap ng paraan upang makahanap si Brian para sa paggamot. Hindi mabilang na mga doktor, lalo na ang mga siruhano na nagsasagawa ng mga operasyon araw-araw, ay naantig din sa mga salita ni Brian.
Bagaman marami sa kanila ang hindi sumasang-ayon sa mga salita ni Brian, kahit na marami sa kanila ay maaaring walang lakas ng loob ni Brian sa kanilang buong buhay, hindi sila magsasagawa ng mga panganib tulad ni Brian, isa lamang sa 1,000 pagkakataon. Hindi nila gagawin ang operasyon ng, lalo na ang 1,000, kahit na 1%, hindi nila kayang magkaroon ng lakas ng loob na gawin ito. Wala silang napakahusay na pamamaraan ni Brian, lalo na si Brian. Ang uri ng nakakabaliw na paranoia, hindi nila kayang bayaran ang ganitong uri ng panganib. Ngunit hindi nito pinipigilan ang mga ito na maantig sa mga salita ni Brian, at kahit na sa kabaligtaran, ito ay dahil alam nila na wala silang lakas ng loob, at ang kanilang mga puso ay may pakiramdam ng excitement na hindi taglay ng mga ordinaryong tao. Dahil sa kaibuturan ng bawat isa sa kanila, nagkaroon sila ng paghimok at panaginip na magligtas ng mga tao tulad ni Brian sa lahat ng paraan. Nasa patuloy na pagsubok lamang ng buhay, sa mga hadlang ng iba't ibang tunay na panuntunan sa lipunan, dahan-dahan nilang pinindot ang mga panaginip na ito sa kanilang mga puso, at pinindot ang mga ito ng mas malalim at mas malalim. Ang mga salita ni Brian ay nagpabangon sa mga dating madamdaming panaginip na ito sa kanilang mga puso mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, na nagparamdam sa kanila na sila ay dating madamdamin. Ang polyetong ito. Nakita rin ni na Director Julio Fang at Vice Dean Manuel Zhao ang panayam ni Brian, at hindi napigilan ng kanilang mga mukha na magpakita ng kaunting helpless na ngiting mapakla. Sa orihinal, determinado ang kanilang mga puso na bumalik at kailangang makipag-usap kay Brian ng maingat, upang bigyan siya ng paalala o aral upang hindi niya magawa ang gayong mapanganib na desisyon ng gaanong-gaanong sa hinaharap, ngunit makikita nito si Brian. Sa mga panayam na ito, tinanggal nilang lahat ang ideyang ito. Kusang loob na humingi ng paumanhin si Brian sa kanila ng taos-puso, at nagbigay rin siya ng paliwanag. Ano pa ang masasabi nila kung pinag-uusapan nila ito? Kahit na talagang kinausap nila si Brian, sa ugali ni Brian, makikinig ba sila sa kanilang payo? Kahit na sumang-ayon siya sa ibabaw, natatakot ako na hindi. Matapos ang pampublikong operasyon, sa wakas ay bumalik ang mga peksperto sa Wellington Hospital matapos ang maikling araw ng pahinga. Bagaman ang mga eksperto mula sa Wellington Hospital ay nakatanggap ng napakataas na pamantayan at mainit na pagtanggap sa China, tinatamasa rin nila ang paghanga ng maraming eksperto at reporter mula sa China, ngunit dahil sa pag-iral ni Brian, ang paglalakbay na ito sa panahon ng paglalakbay sa Chinese nation, hindi sila naging mga eksperto na gamulong sa Chinese nation gaya ng kanilang naisip nang dumating ang mga eksperto mula sa Wellington Hospital, at tinamasa ang paglalakbay ng pagsamba ng mga eksperto ng Chinese nation. Kahit na marami sa kanila ang nakaramdam ng pakiramdam na nalulula sa iba. Ang tanging bagay na nagparamdam sa kanila ng kaunting aliw ay si Brian ay nilinang ng kanilang British Empire pagkatapos ng lahat, at ang Chinese nation ay lumabas lamang. Si Brian isang medyo malakas na talento, mayroon pa rin silang ganap na kalamangan sa mga tuntunin ng pangkalahatang lakas. Ang operasyon ni Brian ay nagkaroon ng malaking epekto sa kanila. Kahit na ang pinakamapagmataas na si Brandon, matapos masaksihan si Brian na hindi kayang tumanggi na magsagawa ng operasyon, bihirang siyang naging mapagpakumbaba at tahimik sa harap ng mga eksperto ng Chinese nation, at hindi na siya nagsalita ng may pagkamagalang. Tulad ng para sa panliligalig kay Brian upang gawing guro si Brian at matuto ng neurosurgery kasama niya gaya ng dati, hindi na niya ito muling binanggit. Sa kasalukuyang antas ng surgery ni Brian, sinamba niya bilang isang guro si Brian. Halos pareho na. Ngunit iniisip pa rin niya na dapat pumunta si Brian sa Wellington Hospital kasama niya upang magtulungan at magsaliksik. Sa kanyang pananaw, ito ang pinakamakinabang kay Brian. Iniisip niya na ang isang henyo tulad ni Brian ay maaari lamang pumunta sa Wellington kasama niya. Ang ospital ay maaaring lumago ng mas mahusay sa isang kapaligiran tulad ng Wellington. Ang Chinese nation ay walang lupa at kapaligiran para lumaki siya. Hindi sumuko si Dean Charles Carlos. Palagi niyang iniimbitahan si Brian sa Wellington Hospital at itinakda ang lahat ng mga kondisyon na maaaring buksan. At hindi tulad ng dalawang pampublikong kalahating biro na paanyaya dati, pagkatapos ng operasyon ni Brian, siya ay nasa pribado. Ibinigay kay Brian ang iba't ibang mga kondisyon upang akitin at hikayatin si Brian. Nakakalungkot na anuman ang uri ng panghihikayat at kung anong mga kondisyon ang ginawa ni na Dr. Wally at Dean Charles, si Brian ay walang bahagyang intensyon na tuksuhin siya. Tumanggi siya ng walang pag-aalinlangan. Ang mga kondisyon para sa pagtanggi ay pareho pa rin sa sinabi dati. Kababalik pa lamang niya mula sa ibang bansa at hindi niya isasaalang-alang ang pagpunta sa ibang bansa sa ngayon. Sa huli, umalis sina Dean Charles Carlos at Dr. Wally sa China na may malaking panghihinayang.
Nang umalis sa Chinese Nation at nagpaalam sa mga pinuno at eksperto ng Chinese Nation sa airport, ang mga batang eksperto sa Wellington ay walang mapagmataas na kay-abangan na mayroon sila nang dumating sila, at lahat sila ay naging mapagpakumbaba. Marahil, ang paglalakbay na ito sa China ay hindi walang kahulugan at ani. Marahil, ang pagsang-ayon sa Chinese Nation para sa susunod na palitan ay talagang maaaring isaalang-alang. Nang sumakay sa flight pabalik mula sa China, naramdaman ni Dean Charles Carlos ang hindi alam na mga pagbabago sa mga saloobin ng mga batang doktor. Ang nakakapanghinayang kulay na orihinal na sanhi ni Brian ay nawala ng malaki sa isang iglap, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay lumutang. Isang mahinang ngiti. Sa wakas ay umalis na sila. Sa pagkakita sa likod ng grupo ng mga tao sa Wellington Hospital na nawawala sa security passage isa-isa, naramdaman lamang ni Director Julio Fang ang isang buntong hininga, at ang buong tao ay tila nagbaba ng isang mabigat na pasanin. Oo, sa wakas ay umalis na. Bamantong hininga rin si Vice Dean Manuel Zhao. Sa anumang kaso, ang pagbisita ng mga eksperto mula sa Wellington Hospital sa China ay sa wakas ay natapos na ng perpekto, at ang kanilang Beijing 3rd Hospital ay nakumpleto na rin ang gawain ng pagtanggap ng perpekto. Nagkatinginan ang dalawa, at hindi napigilan ang kanilang mga mukha na magpakita ng isang bihirang nakaka-relax na ngiti. Parehong naramdaman na ang presyon sa kanilang mga puso ay sa wakas ay ganap na nabitiwan. Sa panahon na bumisita sa China ang mga eksperto mula sa Wellington Hospital, maging ito man ay si Director Julio Fang, na siyang pinakamataas na taong namamahala sa pagtanggap, o si Vice Dean Manuel Zhao, na siyang punong abala, ang presyon sa kanilang mga puso ay talagang napakalaki. Hindi kalabisan na ilarawan ito bilang panginginig. Para sa gayong mga palitan at pagtanggap na may kaugnayan sa dayuhan, ang bawat hakbang ay dapat maging maingat, at dapat kang palaging mag-alala tungkol sa kung may mangyayaring hindi inaasahan. Bamantong hininga rin sina Assistant Zhang at Assistant Philip Zeng. Bagaman ang mga eksperto mula sa Wellington Hospital ay nasa ilalim ng pinakadirektang pressure sa panahon ng kanilang pagbisita sa China, ang dalawang pinuno ang pinakadirektang na-stress. Nanginginig din ang araw. Araw-araw, natatakot ako na may hindi pa naayos. Sa loob ng wala pang 10 araw, halata na ang mga figure ng kanilang dalawa ay pagod na. Bamantong hininga rin si Brian. Hindi niya naramdaman ang pressure ni na Director Julio Fang at ng iba pa. Sa kanyang paningin, walang pagkakaiba sa pagitan ng pag-host ng mga eksperto ng Wellington Hospital at ng mga kasamahan ng Beijing 3rd Hospital. Kahit na ito ay isang kilalang eksperto sa mundo tulad ng Dr. Wally, kapag nag-aaway, hindi rin siya nagsasalita ng mahina. Ngunit para sa kanya, ang ganitong uri ng pagiging mapagpatuloy na kasama sa buong proseso ay isang pasanin. Ang pasanin na ito ay hindi kung gaano kahirap siya sa pagsasalin, ngunit isang pag-aaksaya ng oras. Ito ang pinaka hindi komportable na bagay ni Brian. Araw-araw, hindi siya nakapagpasanay tulad ng dati, at hindi niya malunasan ang sakit at makapagligtas ng mga tao tulad ng dati. Bukod dito, nagdulot ito ng maraming kaguluhan at problema, na sinira ang mapayapang buhay na sa wakas ay nakamit niya. Ang isa pang bagay na nagparamdam kay Brian na partikular na pinabigat sa nakalipas na 2 araw ay ang hindi handang isuko ni na Dr. Bell at Dean Charles ang kanilang mga puso. Patuloy silang tumatakbo upang hikayatin siyang pumunta sa Wellington Hospital at abalahin siya. Ngayon sa wakas ay bumalik na sila. Sa wakas ay nakahinga na siya. Hindi na niya kailangang manatili sa hotel araw-araw, hindi na mag-aaksaya ng labis na oras araw-araw sa gayong mga walang kahulugang bagay, at hindi na kailangang abalahin ni na Dr. Bell at Dean Carlos. Pataas. Sina Professor Harlem Chen at Dr. Margie Gao, ang mga eksperto na sumunod upang magpaalam, ay bamantong hininga rin. Bagaman hindi sila nasa ilalim ng pressure tulad ni na Director Julio Fang at ng mga pinuno, at wala silang masayang problema ni Brian, ngunit ang mga eksperto sa Wellington Hospital ay narito, at hindi rin sila nakaka-relax. Tara na, magpakabusog tayo at isang selebrasyon na hapunan. Ang pagkain na ito ay personal ko. Matapos bamantong hininga, ikinaway ni Director Julio Fang ang isang malaking kamay, tinapik si Vice Dean Manuel Zhao sa balikat, at naglakad patungo sa exit channel ng masigla. Ang mood ni Director Julio Fang ngayon ay masasabing medyo maganda, ano man ang mangyari, ngayon na ang mga eksperto mula sa Wellington Hospital ay wala na, ang gawain ng pagtanggap na responsable siya sa pagkakataong ito ay karaniwang makukumpleto ng perpekto, na kung saan ay talagang isang kontribusyon sa kanya. Nakasisilaw na mga tagumpay. Paano ko magagawang gastusan ni Director Julio Fang ang pera? Ako ang gagamot sa pagkaing ito. Nagpahirap ako sa lahat ng mga pinuno at eksperto at kaibigan sa panahong ito. Tumawa si Vice Dean Manuel Zhao.
Bagaman maraming bagay ang nangyari sa panahon ng pagiging mapagpatuloy ng Wellington Hospital, masasabing isang twists and turns. Bilang host, sumailalim din siya sa maraming pressure, ngunit malaki ang naging pakinabang. Ang 10 karagdagang libreng lugar ng pagsasanay sa Wellington Hospital lamang ay sapat na para siya gumising mula sa isang panaginip habang natutulog. Bukod dito, ang gawain ng pagtanggap na ito ay nakumpleto ng matagumpay, at tiyak na itataguyod at gagantimpalaan siya sa itaas. Bilang karagdagan, dahil sa panayam sa Wellington Hospital, lalo na dahil sa pagsabog ng katanyagan ni Brian, tumaas din ang reputasyon ng kanilang North Suburb 3rd Hospital. Ngayon ang reputasyon ng North Suburb 3rd Hospital at ang daloy ng mga pasyente ay tiyak na pareho sa mga nasa hilagang suburb, mayroong dalawang kakumpetensya, at ang reputasyon na ito ay nagdadala ng maraming kasunod na hindi nasasalat na mga asset, tulad ng mga mahuhusay na doktor na nagsumite ng kanilang mga resume sa Beijing 3rd Hospital. Upang sabihin kung sino ang nakakuha ng pinakamaraming pakinabang ang Beijing 3rd Hospital mula sa pagbisita na ito sa China, tiyak na hindi ang Beijing 3rd Hospital. Ang mga natamo ng Beijing 3rd Hospital ay maaaring ilarawan bilang mabunga. Dr. Zhao, tumayo ka at hindi ko ito aagawin sa iyo. Talagang karapat-dapat ka sa pagkaing ito. Ang paglalakbay na ito sa Wellington, ang pinakamalaking pakinabang ay ang iyong matandang Zhao, dapat mong pasalamatan ang mga eksperto na ito, lalo na ang aming Dr. Brian. Tumawa si Director Julio Fang at tumigil sa pagnanakaw kay Vice Dean Manuel Zhao. Nang magsalita siya, tumingin ang kanyang mga mata kay Brian, at ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Sa pagkakataong ito, bumisita sa China ang mga eksperto mula sa Wellington Hospital. Talagang salamat kay Brian. Sa mga tuntunin ng kredito, si Brian ay tiyak na numero 1 sa kanyang puso. Oo, ganap na responsable si Dr. Brian. Tumingin din sina Professor Harlem Chen at ang iba pa kay Brian ng may paghanga. Wala silang opinyon sa pagraranggo ni Director Julio Fang sa unang kredito ni Brian. Walang sino man ang maaaring tumanggi sa kredito ni Brian. Bukod dito, alam nilang lahat na nagawa nilang makuha ang paggalang ng mga eksperto sa Wellington Hospital sa pagkakataong ito dahil lahat sila ay nasa ilaw ni Brian. Dr. Brian, salamat talaga sa iyo sa pagkakataong ito. Huwag kang mag-alala, ang mga taong nakagawa ng malalaking tagumpay, tiyak na aalalahanin ito ng aking matandang Zhao, at hindi kita pakikitunguhan ng masama. Tumingin din si Vice Dean Manuel Zhao kay Brian ng may pasasalamat. Natural niyang alam na ang North Suburb 3rd Hospital ay maaaring gumawa ng gayong malaking pakinabang, ang pangunahing dahilan ay si Brian. Kalokohan, dapat iyon. Kung maglakas loob kang tretuhin ng masama si Dr. Brian, hindi ako matatapos sa iyo. Agad na idinilat ni Director Julio Fang ang kanyang mga mata at binalaan si Vice Dean Manuel Zhao. Bagaman ito ay isang biro, direktang ipinahayag din nito ang kanyang posisyon. Ang mga pinuno at hinalinhan ay napakamagalang. Nakumpleto ko lamang ang isang trabaho para sa aking bahagi. Walang kredito na maaaring ibigay. Bukod dito, Dean Zhao, sapat ka na sa akin. Mabilis na sabi ni Brian. Sa kanyang pananaw, nakumpleto lamang niya ang isang trabaho na ipinangako niya kay Vice Dean Manuel Zhao sa simula pa lamang, at talagang walang tinatawag na kredito. Bukod dito, sa kanyang puso, nagpasya na siyang umalis sa North Suburb No. 3 Hospital. Kung aalagaan siya ni Vice Dean Manuel Zhao gaano man karami, mahihiya siya. Ganitong Dr. Brian. Sa pagkakita sa ekspresyon ni Brian, nagkatinginan sina Director Julio Fang at Vice Dean Manuel Zhao, at pareho silang umiling na may hitsura ng kawalan ng kakayahan. Ganap silang walang magawa para sa mapagpakumbabang saloobin ni Brian. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.